Gusto ko sa atong nasabtan, ani kining pagay or praise. Sakto man ang atong ginabuhat karon sa mga pagay. Sa day concept sa pagay, sumala sa doktrina, pagkaroon diya sa Bible. So, atong tanahon ang mga text na ani diya sa bilang kasulatan ng Diyos una. Sa Salmo, Kapitulo 105 or 105, verse 1, padulong sa verse 4. Ang pulong diya sa English, pati andam sa Cebuano, kaya ating pabasa sa Cebuano. Sa King James Version, ingon nila, "O give thanks unto the Lord, call upon His name, make known His deeds among the people, sing unto Him, sing psalms unto Him, talk ye of all His wondrous works, glory ye in His holy name. Let the heart of them rejoice that seek the Lord. Seek the Lord and His strength. Seek His face evermore." So diha mga kaigsuonan, atong mahibaluan, natay word nga mabasa din na ang kining gitawag sing or pag-awit. Pero dapat di ay na ay theme. Kung maghimo di ay ka sa kining kanta nga para sa paggay, na ay theme, na ay tema ang atong kanta mga igsoon. Kunya unsay content dapat sa atong mga awit o mga kanta. Unsa may content sa sulod. Kay dili tanan kanta mga kaigsuonan magamit sa pagday. O dili sa tanan pagday kinahanglan kantahon. Okay? Naay pagday nga dili kinahanglan kanta. Sulti lang may tono, ang kanta kay na may tono, di ba? Sa melody, may rhythm, tono. Pero ang pagday dili sa tanang panahon o dili buti pasabot nga basta tulong pagday kanta na. Nga di ka pwede magday nga dili kanta, dili kantahon. Ang pagday pwede bisan dili kantahon. Pero kung kantahon ang pagday, dapat may baluan nato or sa inaa sa sulod sa atong kanta. Aron mahimo siyang pagday. Kaya kanta nga dili siya mo qualify, dili siya mahimong pagday sa Dios. Nya dili siya magamit nga diya sa pagsimba sa Dios sa pagday sa iya. Kay ang pagday, ang tumbok sa pagday ang Dios. Amen. Asa nakaing, asa nakatumon ang pagday? Diyos. Sa Dios, wala sa ato. So, kung inyo ganitang praise and worship, ang praise, ang pagday, dili sa ato. Ang gadaygon, ang Dios. Amen. So, diya mga kaigsuonan sa Psalm 69 verse 30, ngayon din na, I will praise the name of God with a song. Ingon pa ni ini nga salmist magsasalmo. Sa ganit ng magsasalmo. Salmist. Mag-aawit. Singer. Mag-aawit. Pero ano siya iyang awit? Awit sa pagday.
Ingon kaniya, I will praise the name of God with a song. Dahil ko na ko ang ngalan sa Diyos, uban ang awit. So mas maayo ay, sama sa iya, dahil ko niya ang ngalan sa Diyos, dili lang sulti, o dili kan, siya man siya, iyang ginabuhat, iyang gidaig ang ngalan sa Diyos, uban ang awit. So ang tema, dapat ay sa atong ang usa ka maayong tema diya sa atong mga pag-awit sa pagday mao nga ang Dios mato pa din sa sumpay and will magnify Him with thanksgiving. Amen. Diha sa tema sa pag-awit sa pagday ang pag-magnify, ang pagpadako sa ngalan sa Dios. Buta. Unsay maayong nga tema sa ato unsay appropriate paong nga tema sa awit sa pagdayeg sa Dios is to magnify Him. Pagpadako sa iyang ngalan. No? Magnify His name. Unsaon man nato nga mapadako ang iyang ngalan? Mao na itong dibasa nato mga Salmo 105, uno nato sa 4. Mahimo nato nga mapadako ang iyang ngalan, ma-magnify. Ano tayo magnifying glass dito? Pero kanin ato katibara mo rin yung isip magnifying glass. Kahit ang gamay, ano yung dako man. No? Dako. No? Iyang padakoon ang gamay. O ang dako, musamot ka dako. Amen. Ang Diyos dili gamay. Dako siya. Pero kinahanglan siyang i-magnify diya sa mga tao aron ang mga tao makuha ang atensyon nila ngadto sa Dios. Amen. Mao na nga diha sa atong mga pagdaig ang tema sa atong pagdaig mao ang pagpadako sa ngalan sa atong Dios. Magnifying His name. Moniting. So ngayon nga ito Diyos, dahil kung nanto ang atong Diyos, kanang sige na itong dagandagan, sige na itong lukso-lukso, dili na pag magnify sa iyang ngalan, pag magnify na sa atong pagbati. Di paganahan na ito atong kaugalingon. Di ba? Ang atong kaugalingon atong di paganahan. Naniya kayo magdagandagan. Magdagandagan ko, ana, masayaw-sayaw ko, ana, di ba? So, ito lagi ganahan ka. Parang di mo lipaya. Ang imong pagbati, na magnify. Pero kumusta ang Diyos? Asa man siya diha? So, kinahanglan ng Diyos, masintro sa Diyos. I-magnify ang iyang pangalan. Amen. So, ako rin ito, kay aron na, ato rin kanagtuon, kay aron na, at least, makakuha tag tema sa pagdaig. Kay doon ay rason ini, ano nga atong i-magnify ang Diyos kaya sa atong pagdaig. O nga nung magdaig ka, doon ay rason ka. Dili ni para nga ma-enjoy ta. Kaya katong mag-enjoy ta, ato man to. Pero katong pagdaig sa Dios, para tumalipay siya, bahala kita malipay. Kung siya may makuha nato, kung mahimuot ang Dios atong pagdaig. Ingon pa sa Salmo. Pagdaig mo, mao'y ako puso. Mabaskog ka, basta malipay ang Ginoo. Makusdan ka, basta malipay siya. Nga naman, kay ang iyang panalangin sa iyong espiritu, muabot sa atin. Amen. Mauna nga ang tao nga nakatunog sa pagdahig, nakadawat sa panalangin. Amen. Pero ang tao nga nakatunog sa pagdahig sa Diyos, ikapuyan na lang. Imbis mo tabasko, naglunya.
wa man makadawat sa panalangin. Iwa ka tulog. Mga igso. Mao na karon gusto na lang natong ipadayon ang atong kabuhaton bisan pag wala na makadawat sa panalangin. Tinuon na lang nato mga kaigso nga piti ang presensya sa Ginoo. Tinuon na lang nato piti. Pition na lang nato ang Espiritu Santo. Pinaagi sa atong emosyon. Pero ang tinuod nga panalangin sa Dios nga madawat nato paliw ko kakanggi ko sa salmo nga the joy of the Lord is my strength. Nga naman nakaisgot ng magsasalmo nga ang kalipay sa Ginoo ay akong puso. Kaya nadibaluan ka na niya. Nasa diya ang malipay ang Ginoo ka niya. Makamastog siya. Mo ka na butang siya nga magsasalmo. Kaya na sinati niya ka na nga sa iyang kanunay nga pagdaig sa Diyos, nabapit niya ang pusog na gikan sa Ginoo. Di ba? Okay. Ten. Siya man eh. Jeremiah? Yeah? Nakapagib na. Nakapagib na sa salmo. Sige, gusto ko natutong Jeremiah. Unya siya namulong kanina lakaw kamukan ang tango kundi na ang matangkis upang padalaog na bahin kami na upang nagtitingin ang gawa malaan alas dito. Hindi magsubok ang upang kalipay ng dito pa maupin yung puso. Kami siya kapag nitabuha mga suon na lahi ni nagkis pero di basayos din ang kalipay sa Ginoo ay pusog sa iyang katawhan. Okay? Ang salmo mga Psalms sa una, 28:7. ang salmo nag-isgot din na nga kay kini magud si majority magud aning salmo pang David pero dili na ang David ni tanan. Apoy kang Moises. Nailain nga mga author dinhi sa salmo nga mga awit. Psalms 28:7. Psalms 27:14. Salmo 28 CP. ang salmo ni David kapitulo 28 versículo 7. City? Oh, CP. Uwa? Si Jehovah mo ang akong puso. O ang akong talim. Akong kasing-kasing kanyang salit. Itabangan ng pulo sa malipay. Ito ang akong kasing-kasing. Kung sa akong pag-awit katagaygon ko siya. Tungod sa kadasig nga tungod sa itong espiritual nga panalangin na siya sulod na ang kalipay sa dinong kasing-kasing nagula diya sa iyang akba ang mga pagdaig now ato sa ipadayon ng Igsoon dahil malangan mo sila dini man gud sa New Testament makita nato mga Igsoon ingon si Jesus ang doktrina ani dinhi sa New Testament ay sa John chapter 12 verse 32 to 33. Ingon pa rin na, and I, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me. This, he said, signifying what death he should die. So, mato pa rin na, ni Jesus, sa iyang mga tinunan, sa iyang nag-exulti ang Ginoo sa iyang mga tinunan, iyang i-exulti kanila ang umalabot ng panghitabo nga diin siya pagapatyon. Pero ang iyang kamatayon, mato pa rin na, mao kini paagi nga siya igabayaw. Igabayaw siya. He will be lifted up.
Juan 12:32 hangtod sa 32. Hindi ba? Og ako sa ikaisa na ako gikan sa yuta magakabig sa tanang tawo nga nilipan ako. Kini gisulti niya aron sa pagpasabot sa paagi sa kamatayon nga iyang pagkakamatsa. Ang kahimuan, ang mahimong epekto sa diha nga iisa na daw siya. Sa diha nga igaisa na siya. Ang so, gikan sa yuta. Magakabig daw siya sa mga tao. Anong tao? Abito niya. I will draw all men unto me. Iya daw makuha mo ni siyang word nga magnify. Makuha niya ang atensyon sa mga tao. Ang mga tao makatanaw kaniya. Ang mga tao maka-focus na kaniya. Makuha ang atensyon na kaniya. Kinsa man kay kini si Jesus? Di ba? Unsa man kini siya? Ngano man kay sabihan na siya mamatay, mga kaigsunan, matod pa sa John chapter 3 verse 14, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. So kay maingon, matod pa niya, ingon nga ang bitin. Iisa ni Moses dito sa paggaw. Ingon masusap, anak sa tao, isa. Kinahanglan mahitabo ang pag-isa kaniya. Sama sa pag-isa ni Moses sa bitin dito sa lingawan. Kung saan ito na bitin, kato ato natunan, mga kaigsunan, diya sa numbers nga, tumbagang bitin, nga maoy nahimong solusyon sa problema sa mga tao, nga sa diyang mapaakan sila sa malalang bitin, namatay sila. Pero ang sulban, wala kuhaa sa Dios ang malalang bitin nga makapatay, kundi ang sulban, ihatag niya kang Moses, kini nga maghimo kang parang bitin nga mapintas, imong ipabarog sa usa ka poste sama sa bandila. O ang tanan mapaakan sa malalang bitin, kung magtanaw sila diha ni anang tumbagang bitin nga imong bilisa, di sila mamatay. Ingon usab ni ana, ug matod pa diha sa Juan kapitulo 3, sa diyang ato ipadayon pagbasa ng Igsoon. 1:14, padayon nato ang Igsuonan sa 15. Aron ang tanan nga mosalig kaniya makabaton sa kinabuhi dayon. Ang tanan nga mosalig kaniya Dios makabaton na sa kinabuhi dayon. So kinahanglan siya iisa. Ang paglansang kang Giniso sa krus mo'y paagi sa pag-magnify sa Dios. Mo'y paagi sa pag-magnify kaniya. Kay dito niya, diad kong paglansang siya sa krus, kapag himatun-an ang iyang pagtubos kanato gikan sa ating asala. Unya siya, matay, bilubong, apan na pananghaw gikan sa mga Amen. kung saan nila mahilabo, ang epekto, ang mga apostolis ang matulun ang silitan, gisangyaw din yung sali. Gisangyaw din. Gisangyaw. O ang giingon dito mga kaigsuonan sa Salmo nga atong gibasa, sa Salmo 105, versikulo 1 hangtod sa 4, ang giingon din na mga igsuon, sa verse 2, mag-awit ka mong mga salmo, anang ngadto kaniya, o hisbuti ninyo ang iyang mga katinalahang buhat. Mauna nga dita sa pagsangyaw sa maayong balita, gihisbutan ang katinalahang buhat sa Dios. Nga ang Dios nagpakatao, ang Dios man, ingon nga makasasala, tungod ka na ito, ditubos niya kita sa atong mga sala. Ilansang siya sa cross, sama sa usa ka makasasala. Namatay. Panhaw. Kung mao ka na si Jesus na magnify siya, ang Diyos na magnify pinaagi sa gospel. Pinaagi maong mensahe. Mga iso. Now,
angay nga atong hisgutan kung doon na may pagday atong kahibulungan buha sa Diyos. Ang iyang mga kahibulungan buha. Yung bago po sa Espiritu Santo, Pastor, nagmatalang sila sa Nagmantalang sila. Ilang hisgutan ang kahibulungan buha sa Diyos. Sa diyang napuno sila sa Espiritu Santo. Pagdaig to, actually, katong gidaig nila sa diyan ang mga tao mapuno sa Espiritu Santo. Ang mahimo nila, mapuno sila sa mga pagdaig o ang ilang mga baba maglitok sa kahibulungan, mga buhat sa Diyos. They will be magnifying God. Talking all of His wonderful works. Magahisgutan ang iyang mga katinalahan na mga buhat. Ang iyang magkahibulungan. Sa kanya nakahisgutan, kanturan na ang Espiritu sa Diyos kanina. Hallelujah. Una, may balaan mo ang tao nga puno sa Espiritu Santo. May balaan mo ang tao nga napuno sa Espiritu Santo. Sa iyang baba, isa na natin. Buhat sa Diyos. Mugula sa iyang baba, diya sa mga pagdaig. Amen. Maghisgot siya sa katingalahan, kay bulungan buhat sa Diyos. Magsili galing pangliba, hindi ka Espiritu Santo. Magsili pang daot, magsili pang hisgot, sipuan dito ba, sipuan. Sipuan tayo ba, sipuan. Dili man ang Diyos, ang kay bulungan buhat sa Diyos, ang hisgotan, siling pangita sa topic na tao, na unsay na nasa iyo sa mga tao. Di ba? Pero katong tao nga sigig sa buwag, sigig sa mensahe may tungkol sa kahibulungan ng mga buwan sa sinigisgot sa wonderful works of God. Psalm chapter 100, 5 verse 2. Sige, gisgot. Sa kahibulungang buhat sa Diyos. Kana Espiritu God. Hallelujah. Kung ang mga awit, i-magnify niya ang Diyos sa iyang mga awit. Hallelujah. Glory to God. O na ang tao, kasi pamalikas, ang iyang i-magnify. Ang dautan, kada tuod-tuod, balikas. Kada tuod-tuod, dautan ng mga pulong, pamalikas. Sa mga balikas sa English, cursing. Cursing. Pamalikas. Curse. Hala. Blasphemy, dili na maubas. Sarili na siya. Pasipala. Pasipala again sa Espiritu Santo ang blasphemy. Espiritu Santo yung disultihan ko ng pasipala. Ang blasphemy. So, mauna mga kaigsunan. Nagtanong nga naan na ta, di na tama. Kaya ito, murag manimbarok, mani akong pagkukog, lainan ko. Wala, diba? Pero sa liha, mga kaigsunan nga na-experience na ito ang Espiritu sa mga pagkakulit. Hindi ito nag-ayaw. Diba? Hindi na po ba kailangan mamalikas? Kaganahan na din magsultik mamalikas. Pero maaliban, at kung mo nga makasya nagka-layo ang Espiritu sa Ginoo sa imo pagkakulit mo balik, gusto na po mamalikas. Ngayon, tao, sige pamilitas, pagpangako na karon, sige Brad, ikaw po salamat, matuk-ano yung maingon, hindi mo kapala mong kasalamat. Ikaw lang. Pero, sawa pa to, abin yung sige yung pamalikas, ano, i-assign dito sa pagkampo, salamat. Naka-encounter na yung tao, na. Nagagsumo. So, nga nung daghan sa ato,
nga dili pagyud magkanimo sa pagay. Ano man na? Panadong na sinabi ang Ginoo. Pero balik ka karon ang tema sa pagday dapat makapili ka og isa. Magnifying the name of God. Magnifying the holy name of God. Ang pagpadako sa kaglaan o karangalan ng ngalan sa Ginoo. O kana hisgutan ang iyang kahigulungan. So dili tanan kanta magamit sa pagday sa Dios. Dili tanan kanta nga dili ko nga Christian song. Pero kung kita wa ta kabalo di ay aning tema sa pagday, wala tay tuyo ang ato awit nga awit lang. Kay Christian song man. Di ba? Pero kung gusto gyud nato nga mag-magnify ang Dios ang sikat, ang Dios ang makuha pa na ang atensyon sa mga tao nga makaadto sa Dios. Ang iya Dios, ngalan mo, ato gaygon. Kadungdong mo sa usa sa mga kanta nga gikanta ni Freddy Aguilar panahon sa kampanya na pagsulod ni Presidente Duterte. Di ba si Freddy Aguilar ang himo kanta? Kaya ang iya gikanta, ha? Ato ang tangkipirpi ang ngalan. Oo! Ngalan din ni Duterte. Sa piling mo, digong, matod pa niya. No? Ito lang ako, kaya di ba? Patay na. Pero gisbutan ganyan, sa piling mo dito, wala, yun na. Ang mga tao mo, hugyaw ko. Kaya maayo mo ni pagkanta, kaya di maglipay niya ang pangalan ni Duterte. Pero dili man ngalan nga sandigo. Kung anong magiyo ang tao. Dili, kuha man na. Sa? Kay i-idolize man nila Digong. Ang digong dili man niya digong. Ngalan na niya, nahimo na niyang pangalan sa pagkapolitiko niya. Pagkapolitiko niya, mo na nailhan sa mga tao na Tatay Digo. Di ba angga? Angga na lang. O ngalan niya po. Dili gid siya ngalan nga proper name, na may ngalan nga proper name. Kasi Rodrigo. ngalan nga, proper name. Pero nalitay kasi digong. Nalipay yun. Kaya ang ang epekto diya karon, kasi mo bali mo Digo na, ani kas Ginoo. Diba? Nalipay guys si digong nga Yung kantahan. angga ra nalipay siya mismo. Diba? Oo. Ayaw pa ka ang Ginoo kung nalagas kayo mo sa digong. Abot lang kung nalipay siya ka siya brad. Ha? Di sa ka makaingon na nalipay siya rin makasulti ana. Nalipay siya wala. Kay iyang napabati. Kung nalipay siya wala. Pero kita, nakita na to epekto. Nakita na itong epekto kasi diha naggigamit niya ni na iyang gimagnify ang maong pangalan ang mga tao ni butar kita katawanan. Ang mga tao na himong loyal at matawanan, ang mga tao na ilang tawanan. Tungod sa siging magnify sa iyang ngalan. Unya, dili lang ang iyang ngalan, di magnify, api lang iyang mga buhat. Kung sa'y kanunay ginisgutan, dito sa Davao, walay mga inani ng mga tao naglunon. Kani sa traffic, inani dito, tungod kami yung Duterte na. O, di ba? Sige, gisgutan ang iyang mga buhat. Kung makapili kita sa tema ngayon ni Ana, kay maong din na dapat kay si Moises, sa diyang nag-isgod siya, sa diyang naghimog awit si Moises, inaana gyapon si Moises kung mag-awit. Nga ang ngalan sa Dios o ang kahigulong ng buhat sa Dios, mao na iyang gina-isgutan. Ang salmo, ang magsasalmo mo, gyapon niya ang ginabot. Kung ingon ana, kinsa ba'y mga tao? Nga dili mag-draw ang ilang atensyon dito kay Jesus. Amen. Pero kung ang atong mga awit karon, awit na lang ang maratag na concert, panglingaw, o pang performance, kung sa kanindot sa atong mga musician, mga maikay mo tukar, i-at yun. Oh. Mura na sa mga kay dilong hair naman po. Wala pa yun. Ah, Dahil nga suga nga na Kristo. oh. Tatong na ko lang. Di ba? Kaya ang gitarget,
ang pagpandi na sa tao nga malingaw. Performance. Pero ang Biblia, klaro kayo ang pagtulunan nga ang pagdahi nakatumbok sa Dios sa iyang pangalan, igapadako ang iyang pangalan, iha sa tanang mga tao, makita ang iyang mga buhat madumog. Amen. Disputan ang iyang kahigulang mga buhat ko nag-ingo pa rin siya. Iha nga igabayaw, igaisa na ako, ang anak sa tao, igaisa na. Ang tao, pagkakabigon ko din naman. Kinsa may tao nga wala makuha ang iyang atensyon sa diha nga si Jesus Christ ginansag na sa krus. Namatay. Lubong o kabanaw. Ang tibuok kalibutan naghisgot kang Ginoo Jesus. Amen? Amen. Ang tibuok kalibutan naghisgot kinsa man ni siya. Ang uban maingon din na tinuod. Ang uban sa maingon mao ni siya ay tinuod. Pero basta ang kanan nagtuo o wala magtuo, naghisgot kang Ginoo Jesus. Nahimo siya nahisgotan sa tibuok kalibutan. Human siya inansag sa krus. Sa nag-iisa na siya. Natupag din nga kasulatan sa John chapter 3, verse 14. Pero ang katumanan, sa John 14:15, nga ang tanan mo saling kanya, dili malaglag, kundi makabato sa Lumingayang 14, verse 15 o 16, natuman na alam dito sa mga tao na tuo. Amen? Na karon dapat mauuntain. So, akong gi-encourage, kung mahimo kang kanta, o mamili ng kanta, kung luingon ng talamang, ay ka sa Ginoo, praise and worship na niyo, siguraduhin na to, nga nagdahin ka sa Ginoo. Amen. Siguraduhin na to, nga ma-accomplish na to sa atong pagdahin, dili itong pagbati na to, may na-accomplish, ipay ko. Ayaw, imagnipay imong emosyon, imong pagbati, ang imagnipay na to, ang pagkamhanan, ngalan sa atong Ginoo, Diyos nga manluluwas. Aron ang mga tao makuha ang ilang atensyon, kinsa man ang atong isimba. Hisbutan na to alin na dito at tingala magbuhat, maupod na hinundan nga nang magtestimony ka. Dili ang testimony pagsugilon kung sa imong nasinati dito, kung asa ka ni paingon, nga gusto ning isugilon dinhi. Yan to kung dito butuan mga igsoon, mo niya akong kasinatihan dito, mo niya akong kasinatihan. So what kung sa imong kasinatihan? Sa may amo anak. Sa may ianas Ginoo. Ang kasinatian, mahitungod, kung mutindog ka, testimony ka, imong i-magnify ang ngalan sa Ginoo. Imong daygon ang ngalan sa Ginoo. Hisbutan nimo ang iyang kahibulong at katingala mga buhat. Kung wala na, sama ra ka sa piyang-piyang diya, nagsaba-saba. Way tumo. Di ba? Usa, hinaot, mamili ka ha. Dili tanan kanta kasudlo nato sa church. Kani Christian song ni. Puro na lang Christian song nimo ipasulod kay Christian song bisan gihimo ni Satanas. Katahon nimo kay Christian song man. Kasi Satanas ang buhat. Ano ba mo na? Muli mo ba Christian song ni Satanas? Sabi ninyo, si Satanas, usa siya kamaayo nga mubuhat sa piti. 99.9% murag iya sa Diyos. Iulit di ay. Para lang malayo ka sa inyo. Ano ninahitabo karon? Ang tema sa pagsimba karon ginuksuhay, ginaganay, sinayaway. Wa na ang pagmagnify ng wa na pagdahil sa ginanito. Kuyan ka na lang dito. Puro na lang sayaw o luksok. Puro na lang dagan. Luoy kayo, hindi pa kadagang kitiguang. Hindi na makalukso. Luoy kayo, kaya hindi na yung tao siya makalukso. Sige na lang. Murang natanaw-tanaw sa mga bata ang dagan-dagan na luksok. Kunya, kung wala ka na naglukso, wala ka nagdagan-dagan, wala ka nagsiyosaya, wala ka na nagday. Pero ang pagday, atong natunan, bunga sa atong mga mabig. Amen. Ano na to? Hebrew ano?
Hebreano Kapitulo 13, versikulo 15. Nganong makatarunganon nga atong daygon ang ating Ginoo? Human siya iga-isa. Human siya iga-isa. Nganong makatarunganon nga ato siyang daygon? Ingon pa diya, by him therefore, let us offer the sacrifice of praise, giving thanks unto His name. Continually. Continually. Kunya imo nang balikan dito sa Old Testament sa pagsasalmo, imo pa niya sa Psalm 69:30, I will praise the name of God with a song and will magnify Him with thanksgiving. Oh. Daygon ko ang ngalan sa Ginoo, sa Dios, uban sa akong pag-awit, uban sa akong awit, o pagapadamuon ko ang iyang ngalan, uban ang pasalamat. Niya sa New Testament. Ang doktrina mao man niya po. By him therefore let us offer the sacrifice of praise, the fruits of our lips, giving thanks unto His name. Continually niya, continually niya. Napadayulong. Hebrews chapter 13, verse 15. O pinaagi kaniya himuon ta sa kanunay ang halad sa pagdaig ngadto sa Dios sa ato pa sa buna sa mga nabil nga nagaila sa iyang halad. Ngalan gid si Ginoo ang gisentro. Di pa dako. Di bayaw. Usa na ang ilang ngalan sa Ginoo niya, isgutan dayon ang iyang kaigulong nga mga buhat. Unya pasalamat. Uban sa pasalamat. Dahil din pasalamat sa pasalamat. Muna nga sa Salmo makakita ka, oh praise the Lord, give thanks unto the Lord for His mercy endures forever. Diba? Ano man nakasulti na ala siya? Doon kayo nakasinatin sila sa kalutoy sa Diyos. Amen? Hindi mo tanawin sa kuwan, sa record sa panahon ni Jesus, sa panahon sa mga apostoles. Wala may nakita dito nga ang inyong pagkain. Wala may, grabe na, kung nagbuhat din sila, wala din sila ng record. Nga ang ilang pagdahig pariha karon. Diba? Mabasa na to na yung mga drums, mga tambor, na yung mga timbre dito sa sahag, ay organ, na ay string sa lahat. Kung wag yung record sa New Testament, baka yung anak sila na ganito, kung manguliya na yung bumula. Diba? Pero ang mabasa na to kung isuon, nakapasar din sila si Apostol Pablo na nagdahil sila. Acts chapter 16 verse 25, ningon nila, si Silas o si Pablo sa tungang gabi, sa diyang nag-ampo sila, nag-awit usab sila og mga salmo. Praying and singing hymns of praise to God. Bago pa din na. Acts 16:25. Night, Paul and Silas were praying and singing hymns of praise to God. Ano sa mga hymns? Alam mo yun, no? And the prisoners were listening to them. Ano sa mga himong epekto, anak? Kung imo ka nang ipadayon ang pagbasa ng sanita mo o ni panahon na, nga nakayog ang matuturanan sa bilangguan. Unya, naabri ang mga tarangkahan. Unya ang ilang mga lipid o ang ilang mga pusas, mga gapusan na natanggal. Unya, hiniling panahon na hingang ha ang mga magbalantay sa bilangguan. Amin nila nakaikyas na sila si Pablo. Kay, amin nila nang layas na kayo, amin naman ang mga tratahan. Pero di ay, ingon pa ni Pablo, kaya magpakamatay naman ng tao. Di ba, Monique? Pero sa 25, sugod. Magpakamatay naman ng tao. Doon siya, siya may paninglan, siya may sinutan, ang pumatay mo lang siya. Di ba, nung dahil ni Pablo, ay, wala kang buhata. Ayun, kamalingon, kay, ni Armanin. Dito rin, nagsugod, ang pagwali. Nakaingon din ang konti ba, sabi ako buhaton. Di nakaingon din siya.
Pablo sa iya na. Tumuog ka kang Jesus. Nga nung imo na anak magalakto ng wali kay nasayod ng bundong Pineriso aw wala na ang minungdan ng Pineriso si Pablo kung si Silas tungod kang Jesus. Tungod sa ilang pagtuo kang Jesus. So na nga ingnan ni Apostol Pablo nga tumuog ka kang Jesus. Ikaw ang iyong panimalan. Maluwas. Nako, kayo ang nalipay sa kanya. Sige, mutuosin ko. Auban na ka. Wala kami ko ng guardian na ko. Iso lang ko pareha ninyo. Nalipay siya. Nag-welcome siya na mutuosan siya. Wala siya mahadlo na magparihan ilang kusupan. Damay ko lang ko ninyo. Hindi ko, wala. Ninuo siya kay ngano. Nakita niya ang kay bulong ang buhat sa Diyos. Nasaksihan niya, kano sa ito nahimo. Sa diha nga ang mga anak sa Diyos. Nagdaig. Nagdaig. Samtang nga ginapos o linipitan ng mga tiil. Samtang pinusasan ng mga kamot. Nagdaig sila sa Diyos. Nakatulong sila sa pagdaig. Kaya ilang pagdaig, nakatulong ako. Mga kaiso. Magkita nila ang Diyos, ipasalamatan nila ang Diyos. Isbutan nila ang pinalaman ko. Nabuhat dito ang Diyos, yan sila taliwala. Sabi ka pinagwag siya. Hallelujah. Oo na mga guys na. Yeah. So may instrument ginamit ni Pablo, ni Silas. Wala oy. Ba naman yung tao nila ilang ginamit ng live, ilang latino. Diba? Karon, kinahanglan pagiging mga puso ng mga subsystem, mga mahal ng mga drugs, para hindi pa maka-sponsor, kaya para maka-sponsor, kaya alam na maka-sponsor mga tayo. Wala na. Pag ang tulong na ito eh, ano nga ito dito? Kaya na tayo panitaon pa. Nagagay tayo mga reference mga kailangan. Nagagay tayo kung sulti. Ako lang na ito ni mabasa. Uban. Di sana, Episo 5:19, Colossus 3:16, mga Korinto 14:16. Ini mga pipila mga kailangan. Episo 5:19, Usmanako, Colossus 3:16. Kauban at tungkol na, Colossus Acts 16:25. Na ang Ephesians 5:10, Colossians 3:16, 1 Corinthians 14:26. Ang pag-guide sa Diyos. Dili lang kayo basta kanta lang. Kaganina, pagsugod na ito, dahil ang inyong ibati, di ba, kakalipay. Diba, example to siya sa pag-guide. Muna ito, panitaon, kanunay sa kong kasing-kasing, sukat pa sa una. Ikaw pangitaay, hindi ba nga kong kasing-kasing. Ang sa limitasyon na ito karon, ang limitasyon na ito karon, kaya di ta gusto mabuhat at atong kanta. Mamunit ng mga kanta na di pagbuhat nila diha, di sa buhat na nakatunong. Gusto makatang-pag-guide sa Diyos, magbuhat at atong kaugalingong pag-guide. Kanang pag-guide na hinatag sa Diyos sa ato. Amen. Kanang matut na sa Hebrewanon, bunga sa atong mga ngabil. Dili na bawan. So ako mong i-encourage na mag-himog mga pag-guide sa Diyos uban sa mga awit. Pero wala ka, dili lang kay awit ron. Ang pagkabot sa panahon sa pamalando, na muundang ang suliber, dahil ba ang Diyos sa pangasan ng mga agil. Hallelujah, hallelujah, tapos isputi ang kahilulong ng buhat sa inyo. Di man ka maibalos kay bulong ang buhat niya, kung kay kasi natian, urwa ka na tuon, sa kailangan sulatan. Kaya yan mga buhat niya kay bulong na naadili na suwat. O sa atong kasikasin, sa dihan na sinasunod. So, kana mga kaigsuunan, i-apply sa atong pag-guide
Ang tima, kasi tima? Kasi tima sa pagday. Ay na mo, close ka ay ito ba yung study, nga na, abay, naka-anchor sa atong una-una o kasi kasi. Kasi tima sa pagday, Magnify na ito ang Ginoo. pagpadako or pagmagnify sa ngalan sa Diyos. Magnify. O na, dili pag-magnify sa atong emosyon, o dili pag-magnify sa ngalan sa atong Ginoo. Kung saan pag-magnify, pinaagi sa pagday. Kung saan ang pagday, halaran sa mga pasalamat o hisgutan ang iyang kanilulungan o katulahan.